Good day. Good day to everyone, mga ka-free range. No? At nandito tayo ngayon sa farm. Makikita niyo yung ating GP. Kahit paano ay naka-recover na. And bumibilog na katawan. Matindi talaga yung stress sa biyahe ng pagpasok ng GP at PS. And other factors of travel. No? Kaya kami po ay talagang nagre-recommenda na kung kukuha kayo, island born na po, dahil yung pong stress ng biyahe ang matindi. Ito po ang mga grandparent stock natin, producing PS sa mga May-June, no? May-June. At ang replacement natin to sa naunang batch na nagpo-produce. Ito ngayon ay ang ating D102, no? Rhode Island white female and Rhode Island red male hybrid, commercial hybrids. At yan po ang ating base production line ng ating parent stock ngayon. At syempre, meron tayong D109. Yung D109 natin na GP. Para po naman ito to give you the production ng ating Bard Primo truck na dominant black D109. Okay? So, ano po ang importante na malaman ninyo? Na meron na po tayong production ng D102 at D109. Bakit po yan ang mga pinili natin? Number 1 po, ito pong mga jeeping ito na magproproduce ng island born parent stock ay proven na po natin na sila ay sturdy sa init, no? Sturdy sa condition sa Pilipinas, pati po yung feed quality conditions natin, at kahit po sa ating mga minimum standard breeding houses ay madali siyang mag-produce, malakas mag-produce. At ang isa pa ho dyan ay madali pong isexing ang inyong anak ng parent stock. So paano po yun? Yun pong anak nito ay mga island born parent stock. Pagka po nyo nakuha island born parent stock, magpo-produce po yan ng F1 chicks na inasal at layer type. Doon po ang autosexability noon ay sigurado po. Dahil po sa D102, for example, meron po tayong babaeng brown na lalabas na sisiw from the parent stock. So parang apuho nito yan, ano? At ang lalaki ay puti. Na paglaki ng puti ay may batik-batik sa pakpak. At ang babae naman ay brown ng katawan, ang buntot ay white. So, dyan po natin kukunin yan. Always remember that these are commercial hybrids. No? Commercial heritage lines. Color chickens. So, hindi po sila yung mga heritage na mga malalaki. Mas malalaki dito. At ang objective po nito ay for food production. Pangkarni po yung inasal. At pang layer type naman, no, malakas mga itlog, 320 eggs a year ang ating layer type. Dito naman po sa D109, ang makukuha po natin dito ay ang production na may patak sa ulo ang lalaki at itim lahat ang babae. So, baseline is black, both male at female, pero yung lalaki ay may patak na puti sa ulo. 99% po yan. So 99% na tama po ang inyong sexing. For farmers na mag-uumpisa o yung mga beginner farmers ng PS, ito po pinakamadali, no? Ito pong dalawang to. At pa sa intermediate farmer, mas madali po ito. So sa ngayon po, we still have dominant D853. So ang production line natin, dominant D853 island born parent stock. Meron din po tayong dominant D109 pa din, pero kukunti na. At ito po yung hahalili na dyan later on. So, mostly dominant D853. Ano naman no lamang ng dominant D853? Mas malaki po yung karne, mas maraming karne yung ating mga males. At ito po ang ginagamit sa inasal type. No? So, importante po, makikita nyo, halos nagiging uniform na yung kanilang katawan. So, sub-isolate lang ho tayo. Kamukha dyan, nagre-recover, no? Nagre-recover tayo. At the same time, ay pagka malaki na, nililipat natin dito. Ito ay i-expand na natin ng kaunti.
So iusod na natin dito, no? Step, Paul, usod na natin dito kahit mga kalating metro. Expand na tayo. Kahit mukhang maluwag pa rin, importante na sila ay merong lugar na nakakalakad sila. So napaka-importante. So expand ka lang, half a meter lang dito. Adjust na to rito, no? Oo. So yan ang ating gagawin ngayon. At para sigurado tayo, mas maganda uniformity. Tandaan nyo po ang behavior ng ating mga alaga bilang manok ay gusto nila nagala, no? Gusto nila na ikot. So malaking lugar po ay mas maganda pagka po sila ay naikakramp o yung sisiksikan, na stress po yan. This can lead to stunting at yung uniformity ay nababago. Okay? So ulitin ko po ulit. Sa June, meron tayong D102 at D109. Sa ngayon po, meron pa rin tayo island-born parent stock which you can avail, which is the D853 and D109. So kung ako po sa inyo na mga interesado mag-prepare, maaga po maglagay ng breeding station sa area, tumataas na po ang demand, no? Gumaganda po ang demand natin ng ating mga F1, yung mga production ng apo ng mga ito. Yun po yung terminal. Ito po yung ginagamit nating grandparent stock. So these are commercial pure lines na po. Makikita nyo mga kulay, ano? Commercial pure lines ang tawag dyan. So hindi po siya yung heritage pure line na tinatawag. So ito po ay for commercial hybrid purposes. Rhode Island Red is Rhode Island Red. Rhode Island White is Rhode Island White. At dyan po makikita ninyo na yung Barred Plymouth Rock ay BPR ho talaga silang lahat. Okay? So yan po. So ngayon po may steel production po tayo ng D853. No, yan po ang D853 natin at D109. Tuloy pa rin po ang ating production. Yan. Okay? So sa mga interesado po na kumuha ng island-born parent stocks, meron po tayo at meron na rin po tayong F1 chicks later. Papakita ko po sa inyo in a while. Okay, lipat tayo sa F1 chicks. Parent stock, sorry, parent stock grow out namin for F1 chicks. Okay, ito naman po yung ating parent stock na magpo-produce ng June, no? Ng June. At ito po ay magpo-produce sa inyo ng D109 at D853 na F1 chicks, no? F1 chicks. So magpo-produce na po tayo DOP through this parent stock production natin. Okay? So objective natin dito, magkaroon pa rin kayo ng supply dahil po minsan po nagkakaputol-putol, nagkakagap. Ang ating mga farmers po ay medyo bagito pa at hindi nila alam na kailangan magkadugtong ang production nyo para kumita po ng tuloy-tuloy. No? Hindi po pwedeng stop and go. Okay? Bakit po, ang tanong sa akin minsan, bakit Doc, sa isang lugar may ibang ages ka? Okay? Bakit po? Kasi po isa lang ang ating GP farm. Number 1. Number 2, close herd to ang gamit natin. Ano ibig sabihin ng close herd? Hindi ko kami kumukuha ng stock sa ibang lugar kung hindi sa dominant lang. 100% dominant po yan. At objective natin dito ay continuous production ng genetics, good genetics para sa farmer. No? Ito po yung ating mga naunang batch sa D853. Ito still producing. No? Nag-50 to 60% pa rin po yan. At ang ating D109. Yan po. Nag-50 to 60% pa din. Okay? So, see you again, mga ka-farmer. And we hope that you will have a productive farming in 2025. Happy New Year po sa lahat. God bless.